Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. 4 na senior citizen bills aprobado na sa Kamara. Yan ang ating tatalakayin kasama si Attorney Franklin Quijano, ang chairman ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Quijano, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Albert and Asik Dale. Good afternoon. Welcome, sir. No? Una po sa lahat, attorney, ano po yung masasabi ninyo na aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa itong 4 na panukala para sa mga senior citizens at PWDs? Gaano po kalaking tulong ito sakaling maisabatas? Well, actually, lahat ng seniors ay tuwang-tuwa. We're very happy. We're celebrating. Ngunit, this is a glass half full. Kasi kailangan dumaan pa sa Senado. Kaya we are hopeful na sana mapadali ito ng Senado. Kasi itong dami ng batas, parang ulan. When it rain, it pours. Ang daming grasya na darating sa mga seniors. Wow! Oo nga. Sir, ano po yung mga reaksyon ninyo dito sa House Bill 10320, itong Act to Enhance Senior Citizen and PWD Discount na naglalayong bigyan pa din ng 20% discount na tax exemption ang mga senior citizens at PWDs kahit na anong promo at discounted products ng mga establishment. Kasi ngayon, di ba, pagka-promo, hindi na nila dinidiscount. Well, our source of happiness is si Kongreso said na hindi dapat iba si senior, iba si person with disability. Dapat magkapareho sila. Kaya it's really an attempt to rationalize and equalize. On the other hand, ang isang directive ay kung may promo ka man, hindi ibig sabihin wala na yung discount. It's promo plus discount. Kaya tuwang-tuwa ang mga seniors dito dahil hindi na ma-marginalize yung programa ng gobyerno to assure and support not just the senior citizens, also the persons with disability. That's very important, sir. No? Sakali naman pong isabatas itong House Bill 10313 kung saan yung ating isasama yung mga government services na para sa mga senior citizens at PWD sa eGov Super App. Ano naman po ang magiging assistance ng NCSC sa paggabay sa mga ito sa paggamit ng app? Actually, with the support of Yusik Dave Almirol, and the whole DICT family, we are assured that mag-i-improve yung digitalization. Alam niyo yung directive ni PBBM na dapat ang pamahalaan na ito ay digitalized. Yes. This will actually create more ease in doing business. Kaya nakikita namin sooner, sa pinag-usapan namin with Yusek Dave is yung digital ID. Instead of presenting a paper ID, bakit hindi yung QR code na lang at lahat-lahat ng sistema na malalaman ka agad at yung mga transaction simplified at mapadali. Sir, ano na lang, no, follow up lang siguro doon sa eGov app. Ano po ba yung mga nais ninyong baguhin o i-enhance para mas maging user-friendly sa mga senior citizen itong app? Actually, ang unang concern namin is the primary data. Ang daming data ng ating pamahalaan at hindi nako-connect. Kaya etong step na ito on approving the DICT move is really one thing that brings everyone into the same page. Pangalawa, siyempre masisimplify. Yung mga purchases, hindi na kailangan ng booklet, etc. So, it really will do a lot of things. Of course, kailangan pang gumawa ng lahat na hakbang and I'm hopeful na si DICT with the help of the other agencies. Kasi hindi lang DICT, dapat si DTA andyan, si DOH andyan, lahat-lahat na agencies. Opo. Abangan namin yan na attorney, no, lalo na yung booklet kasi yes, pagka maraming nawawala usually yung booklet, no, kung digital mas maganda. Attorney, sa tulong naman po ng mga local na pamahalaan sa pangunguna ng DILG na nagbibigay proteksyon laban sa mga panloloko na target ang mga senior citizens sa bansa, kawawa naman ang lolo't lola. Sa kasalukuyan, ano po ba ang mga programa ng NCSC hinggil dito? Lalo na po yung mga online scam. Actually, yung redress mechanism ay ginagawa namin na dapat may isang platform. Alam mo kasi pag may reklamo, doon ka sa OSCA eh. Pero hindi ibig sabihin na hindi malaman ng national government. Right. Kaya tayo
ASEC Albert, kailangan on the loop kung may reklamo doon sa OSCA patungkol sa 20% discount o kung may mga scams na gano'n, dapat nasa same page tayo. Kaya ginawa rin natin yung isang enforcement platform na kung Right. saan hindi lang NCSC, pati PWD, pati lahat andyan. And I hope we will be able to put a lot of mekanismo doon. Attorney Quijano, ano naman po yung mga aamyendahan nitong panukalang Universal Social Pension mula sa kasalukuyang social pension ng mga senior citizens sa bansa? Actually, ang social pension, in the first definition, ay binibigay doon sa frail, sickly, with disability, and with no visible means of support. Etong definition na ito, minsan may subjectivism at maraming nagrereklamo, paano ako? Hirap din ako. Yun nga lang, may natanggap akong 1,800 a month or 2,000 a month galing SSS. Yes. Hirap man ako, may SSS ako. So etong universal pension for senior citizens will now bring everyone into the same platform. Of course, yung indigent senior, yung walang-wala, ay Right. binibigyan ng medyo malaki-laki. Pero yung mga nangangailangan pa rin dahil they are so engaged in the apostolate, yung pagbabantay ng apo. That's true. Diba? And they are also, they need respect, Yes. they need support and all. So ito ngayon, yung universal pension for the seniors will really address it. Attorney, no, napakaganda ng mga nabanggit niyo, no. Ang nanay ko mismo 78-year-old, no, si Cristina Domingo. And anong mensahe niyo para sa kanya at para sa iba pang mga senior na nanonood sa atin ngayon, no, mga kababayang senior citizen natin? Well, Ma'am Cristina, 2 years na lang po. Makakatanggap ka na ng longevity gift of 10,000. We would like to encourage all seniors to live long. Baka pwedeng abutin natin ng 100 years old. And we hope you will join us, ASEC Dale and ASEC Albert. Abutin natin yung 100 years old. With longevity, you will have a series of gifts coming from government. 80, 10,000, 85, 10,000, 90, 10,000, 95, Wow. 10,000. So your mom, si Ma'am Yes. Cristina, will soon receive 10,000 when she reaches 80 years old. Wow, gandang balita niyo. Sabi nga nun sa isang palabas, live long and prosper. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Franklin Quijano, ang chairman ng National Commission of Senior Citizens ng ating bansa.